Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan po ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team ngayong araw na ito sa production side. Kasama natin si Ms. Drizzle Nanyong, ang ating executive producer. Sa Master Control si Mr. Milo Jonela at si Hero. Gayon na rin sa ating mga kasamahan sa Voice of America kung saan tayo nakapagbo-broadcast sa pamamagitan ng shortwave broadcast facilities ng VOA. Kami rin po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Yan po ang iba't ibang mga platforms na pwede po nyo kaming masubaybayan through our shortwave broadcast and online digital platform. Well, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine sa ating mga overseas Filipino workers na nakasubaybay at nakikinig sa atin sa labas ng bansa. Gayon na rin ng ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Samahan nyo pa rin po kami para kami makapagatid sa inyo ng mga mahalagang impormasyon at mga balita at panayam tungkol sa mga issue na pumapayambulog sa ating lipunan, gayon na rin yung mga dapat po ninyong malaman na rin ng mga iba pang kaganapan na nakakatulong din sa bawat Pilipino at sa ating ekonomiya. At sa puntong ito, sa unang bahagi ng ating sa unang bahagi ng ating programa ay makakasama natin muli ang Marina, ang ating Maritime Authority. At makakasama natin sa linya ng komunikasyon si Director Louie Santos. Magandang umaga po, Director Louie, at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po, Sir Ray, at sa ating mga tagapakinig at tayo ay nagpapasalamat po muli sa pagbibigay po ng pagkakataon para ang Marina po ay makapagbigay ng mga mahalagang impormasyon para sa ating mga seafarers at sa ating mga stakeholders din po. Alright, thank you very much, Director Louie, for always indulging us sa ating programa. Pinagdaos o sinagawa itong EU Crimario, katuwang ng Kenya Coast Guard Service. Nung ito na yung ika-apat na IQRIS Steering Committee High Level Meeting sa Mombasa, Kenya. And may participation dito ang Marina kasama ang iba pang mga bansa. So ano po bang kahalagahan nitong isinagawang EU Crimario para sa ika-apat na IQRIS Steering Committee, Director Louie? Sir Ray, actually itong Fourth Steering Committee na sinasabi po natin ng EU Crimario, actually that's the policy making board. That's the highest committee ng sinasabi po natin na project ng European Union para sa pagpapaigting po ng maritime security dito po sa Indo-Pacific. So, ang mga unang nag-attend po dito basically are mga Coast Guards, mga Navies. Pero nung nakita po nila yung kahalagahan po ng Flag State Administration. So when we say Flag State Administration, ito yung mga pagbabarko, mga seafarers. Nakita po nila na napakahalaga na protektahan din po yung commercial shipping at the same time yung sinasabi po natin na ating mga seafarers. Kaya po tayo naimbitahan para ibigay din po yung perspective ng Pilipinas bilang pinaka-una o sabihin natin na may pinakamaraming mga seafarers po na on board various commercial ships dito po sa buong. Okay. Pero dito po sa ika-apat na steering committee na ito, napag-alaman ko na meron kayong ipinesentang digital platform system dito na makatutulong para sa hindi lamang para sa ating mga Filipino seafarers, maging na rin para sa international navigational system. Tama ba ako doon, Director Louie?
Tama po. Sir Ray, actually yung ano po, yung EO Cremario, gumawa po sila ng isang platform. That's a web-based platform wherein yung mga member, mga countries dito po sa Indo-Pacific ay magkakaroon po sila ng ano ng isang digital platform para mag-coordinate, para mag-share ng information relating to maritime safety and security. So initially, para lang po sa ano yan, pagbabantay po ng mga karagatan. Nagsimula po dito sa may Indian Ocean kasi nga po sa mga issues ng mga piracy. So Mm. basically, sa perspective po ng ano ng military, perspective po ng port state control. Kaya ang mga naunang nag-participate po dito ay mga navies, mga military, tapos yung mga Coast Guard. Pero nung napag-alaman po na napakahalaga na protektahan ang commercial shipping at the same time yung mga seafarers, minungkahi po natin sa kanila na baka naman pwedeng mag-develop po sila ng digital platform dedicated sa ating mga seafarers. Okay. Tapos presented to them na napakahalaga because yung commercial shipping natin worldwide, yung mga seafarers, sila po yung nagpapaandar po talaga ng global shipping. At sa tingin ko po, nakumbinsi po natin sila at Mhm. sila naman ay nag-assure na they will develop a dedicated mobile platform for Mhm. seafarers para sila ay yung ating mga seafarers can directly connect to the various maritime authorities for Filipino seafarers sa marina and relevant government agencies po. Okay. Ito po bang sinatawag nating ah, platform na ito, itong proposed platform na ito, ah, dinidevelop pa rin po ito o excuse me, na-develop na, Director Louie? Ano po, may mga initial ano na po, may mga initial stages na po ng EO Cremario kasi we would like to ano po na to make it sure that before we agree or before we propose on anything, napaka-importante po yung security ng information. Na we have to make it sure na ang whatever is written or whatever is shared doon sa platform ay secured at yung mga intended na mga beneficiaries lang po ang dapat na may access. At tayo naman po ay mga European Union ang mga kausap po natin. Ina-assure po nila na secured ang platform. Sila mismo walang access. They will just have to provide yung ano may mechanisms, yung ano the platform itself na wherein magagamit po natin para mag-communicate para sa ating mga seafarers. Timely ito dahil sa mga nangyayari ngayon, Director Louie, lalo na sa Middle East, ano? Dun sa mga kababayan nating Filipino seafarers na naiipit dyan sa, well, hanggang ngayon meron pa rin naman, although sinasabing magbubukas na Strait of Hormuz, pero meron pa rin tayong ilang mga Filipino seafarers na naiipit doon. So, this is, itong mobile application na to, digital application na ito, is precisely intended for this kind of situations. Yes po, Sir Ray. At actually ang nag-trigger lang nito ay yung crisis po dito sa Middle East. Mhm. Pero kung if we're going to look back, yung mga statistics po natin, marami pong mga Filipino seafarers na naabandona, na naaksidente at Mm. namamatay, ah, yung tinatawag po natin na nakikidnap or nahuhuli na ano ng mga pirata. Mm. Yung mga barko rin na naha-hijack po ng mga pirates. Kung may mobile application po ng ating mga seafarers, mas mapadali po ang pagdudulong nila ng mga kanilang mga hinaing o yung mga problema, yung mga bagay na pwedeng maitulong po ng ating gobyerno. For example, naabandon na po sila, hindi na po natin kailangan na antayin ang report galing sa mga iba't ibang news organizations abroad para Mhm. makarating po sa atin. So sila mismo, may Mhm. direct access na po sila sa gobyerno Mhm. ng Pilipinas. Alright, bukod po dito sa digital application na ito, meron pa po bang ibang mahalagang naging kasunduan o proposal dito sa isinagawang ika-4 na steering committee meeting ng EU Cremario, Director Louie?
Ang maganda po dito sa sa ano po, sa Iyo Primario, ang tawag po natin sa platform nila ay yung IORIS. Mhm. For example, Globe, Smart, mga ano, IORIS naman po yung tawag po natin sa platform na dinevelop mo na IORIS. Ang maganda po dito, maraming mga iba't ibang mga bansa ang nag-participate. Mhm. I think 75 or 50. More than. I just don't have the figure, pero more than 170 organizations or Okey. agencies Mhm. representing various countries worldwide. So we have representation from Southeast Asia, Mhm. from Africa, from Latin America. Ang maganda po dito, nagkakaroon po talaga ng coordination ng mga iba't ibang mga iba't ibang mga bansa. Nagkakaroon po tayo ng mga exchanges po sa kanila, yung mga Navy officers po nila, yung mga heads po ng mga Coast Guard, may nagkakaroon tayo ng connection. I think that's really, really very important na kung may mga seafarers po tayo at may mga Philippine flagships po tayo na nandun sa areas po nila, it would be easier for the Philippine Coast Guard, for the Philippine Navy, for the Marina to reach out sa ating mga counterparts. At Yun. nagkakaroon po tayo ng direct access o direct communication po Mhm. sa Mhm. mga pwedeng gawin natin. Kumbaga ano, Director Louie, on time, real time yung information kung gagamitin Yes po. ito. O yun. Yes po, Pero Sir Ray. aha. Real. Mhm. Ay, Director Louie, napag-alaman ko rin na nagkaroon kayo ng pagkakataon na makasalamuha ang ating mga Filipino seafarers sa Africa. So, kamusta po ang pakikipagsalamuha ninyo? Ano bang naging usapan ninyo ng ating mga Filipino seafarers nung sila'y nakausap po ninyo? Sir Ray, actually hindi ko inaasahan because yung travel, yung route na kasi funded po ng participation po natin ng EU Primario. Wala pong expense ng Philippine government Mhm. except yung 3,500 pesos po na free departure allowance na sinasabi po natin. Mhm. Hindi ko inakala ng ating mga seafarers, kasi Ethiopian Airlines po yung sinakyan ko. Okay. So from Manila hanggang Addis Ababa, that's Ethiopia. I Mhm. can say siguro po na 75% to 80% ay mga Filipino Oh, seafarers. Yun lang talaga po kadami. 75 to 85% Pilipino? Yes po, mga Pinoy. At nag-transit sila doon sa Addis Ababa sa Ethiopia. Mhm. At doon na rin pala ang regional hub ng East Africa, kagaya ng Dubai, kagaya ng Singapore. At Mhm. yung airport po nila, I tell you, 'di ba ang concept natin ng Africa, Yes, ayaw ko yes, yes. Oo. magkaroon ko ng bias. Mhm. But when you reach Addis Ababa, the airport itself, walang kalaban-laban ng mga airports natin. Talaga? At Wow, ah. yes, at ang daming mga Filipino seafarers nagta-transit. At Mhm. doon ka mismo sa airport, kung brown tapos sabihin mo lang Kabayan, mga Mhm. gano'n lang. Oh, Sumasagot po sila if you're not sure na Pinoy yun, "Oh, Kabayan," gano'n lang. Kasi alam po nila yung word na Kabayan, sumasagot po sila. So nagpakilala po ako na taga Marina. mhm. Sinabi ko natutuwa kami, at binigay ko pa yung mga yung contact details ko para kung sakaling may mga concerns po sila, Aha, aha. libre po sila message po sa atin. At doon sa Addis Ababa going to Mombasa, Kenya, marami na naman Pinoy. Talag So Filipino seafarers are everywhere. aha. That's why ang government natin, mas ayusin pa po natin ang ating mga serbisyo po natin Mhm. sa kanila. Mhm, mhm. Worldwide, global na po ang mga Filipino Biruin mo 'yan, seafarers. So, who would think na hanggang do'n sa Africa, do'n sa pinuntahan mo 'no, Director Louie, makakasalamuha mo napakaraming Filipino seafarers. Who would even think of that? And yung sinasabi mo na yung airport doon sa pinuntahan mo, ika nga kung ikukumpara dito sa atin, malayong-malayo. Iba yung i notion, iba yung notion natin kapag ano, walang discrimination dito with all due respect. Pero, Opo. ibang-iba, sabi mo nga ibang-iba, meaning yung infrastructure, at pati siguro yung services, ano, Director Louie? Tama po yung mga services po dun sa airport itself. Naku po, world class po.
Kaya dito sa ano, ayoko naman, the airport issues are different. Pero ano ba yung serbisyo po ng airport doon sa ano, sa Addis Ababa ay nako, you will be amused, amazed. At ang kagandahan po, for example, yung ating mga seafarers na Hmm. on board Ethiopian Airlines at may layover po sila ng 8 hours, more than 8 hours or more. Sabi, Mhm. mali pala, 8 hours or more. Libre po yung hotel accommodation nila. Wow! Ethiopian government, Automatic 'yun 'pag nag-layover sila? yes po. Dito mismo sa departure, yung airport ng departure mo, for example, coming from Thailand sa Bangkok, Filipino seafarer, Manila, Bangkok, Bangkok to Ethiopia. At ang layover is 8 hours or more. Doon mismo sa airport sa Bangkok, nagbibigay na sila ng visa, yung ano, entry visa at accommodation. Papakita mo lang doon Wow! sa airport, sa Mhm. Addis Ababa, may susundo na po sa'yo. Gano'n po yung ano, that's the way they promote the airport at Hmm. saka yung entry ng mga foreigners dun sa Addis Ababa. At ang mga Filipino seafarers po natin nagbe-benefit po 'pag matagal pa yung layover po nila. Ayun. Pero nung sinabi po ninyo na kayo isang Philippine government official from Marina, binigay niyo yung inyong contact number. Meron ba sila kaagad na mga hinaing na pinarating sa'yo, Director Louie? Wala naman po, in-add po nila ako sa Oh, Facebook. okay. Yun. Okay, Wala pa naman tayong ano, pero I assured them that the government, the Marina, is one of them na kung Mhm. may mga concert po sila, free lang po sila na mag-reach out sa Marina at nako, the experience po ay kakaiba because may sense of fulfillment yung Mhm. participation natin nun. Because iba kasi 'pag nag-a-attend po tayo ng mga conferences, yung boka-boka na sinasabi. Mhm, We mhm. need tangible results. At yung mga tangible results should Yes. redound to the benefit sa ating mga stakeholders Mhm, by mhm. whom we yung pangunahing mandato po natin at we need to support them because we know ng ating mga seafarers, marami po silang mga sinusuportahan. So it's the obligation and Mhm. the responsibility of the government to ensure that appropriate protection is also afforded po sa ating mga seafarers. Wow, talaga naman ano po. Pero Director Louie, before I let you go, kukunin ko lang 'tong pagkakataon na 'to. Alam kong busy rin ng Marina, busy ka rin. So it isn't, I think this is an opportune time to uh, ask this question. Ito naman ay may kinalaman kasi 'di ba nagkaroon tayo ng problema sa Middle East, nagkaroon ng problema sa supply ng langis, nagtaasan ng pamasahe. At isang hakbang na ginawa ng Marina para makatulong sa ating mga passengers, lalo sa mga seafaring vessels natin ng mga passengers, gumawa kayo ng programa sa pangunguna ni Administrator Malaluan, yung tinatawag na lakbay, parang lakbay alalay ito parang sinasubsidize ninyo yung mga pamasahe. Kamusta na po ito? Kasi matagal na itong nagsimula. So, kamusta po ang implementation nitong assistance ninyo sa ating mga passengers ng ating mga seafaring vessels, Director Louie? Sir Ray, kasi yung ano, yung I just would like to put in this context po, yung ano, yung subsidy po na sinasabi po natin sa ating mga passengers. Actually, matagal pa ng narrative yan at matagal ng narrative ng Marina, especially during the COVID pandemic. Kasi naiwanan po yung mga small boat operators natin, Hmm. yung mga barko po natin na hindi naman mga kalakihan ng mga barko. So, during the COVID pandemic, ako nanggagalitin nun, bakit nakalimutan ng mga maritime mga stakeholders, yung mga ship owners, small ship owners Hmm. natin, boat owners, for us, all modes of transportation, sa land transport, may subsidy. Mhm. So, we continue that narrative hanggang narinig naman po tayo. At nagpapasalamat po tayo kay Sec. Banoy Lopez kasi nga po, siya rin po yung nagmungkahi na bigyan ng support for maritime. Mhm. So, napagbigyan po ata tayo ng 200 million at Mhm. patuloy po natin na dinidisperse po yun kasi kailangan po ng ating mga mananakay. So, targeted muna at pilot areas po muna yung pinagbigyan natin. Then eventually,
depende po sa maging assessment. And I'm sure this will be a continuing initiative of the Mm. Marina Mhm. with the support, of course, of the DBM and the DOTR, Mhm. na in cases na magkakaroon po tayo ng mga sitwasyon na ganito, ay automatic na hindi na po natin kailangan makipag-usap at kailangan Oo, mag-lobby. oo. Uy, pansinin nyo naman kami. Mhm, mhm. Bigyan nyo naman kami ng pera para sa ating mga Totoo, mananakay. So, totoo. two-tier po yun. Support for ating mga boat owners, at the same time, subsidy ng fare. Hindi man ma-cover po lahat yung fare, pwede rin po kasi yung portion ng increase lang, subsidize naman po ng government. And that will be the trust that we're going to pursue for the coming years po. Totoo yung sinabi mo, Director Louie. Makailang beses na rin sigurong nangyari yan. Itong ganitong klase ng mga sitwasyon na kinakailangan ng assistance o ayuda, financial assistance. Para sa transportation, ang pumapasok agad sa isip kasi, land transportation, mga bus, mga public utility, mga TNBS, etc. Na-overlook, tulad nga na nabanggit mo, dapat pansinin din na-overlook pagdating sa maritime. Yung mga pasahero ng ating mga sea vessels at mga pasahero nito. And it's nice and it's nice to know na nakuha nyo ang atensyon ng DOTR tungkol dito at nabigyan kayo ng 200 million at least na pondo pang assist sa mga pasahero. And this is still ongoing, Yes, Director Louie. yes po. At although yung first batch, siyempre we need to assess ano ba yung mga naging issues. And I think may mga naiwan pang pondo. Kailangan lang disperse. Mhm. Okay. So, Director Louie, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. At unless meron pa akong mga hindi na itanong na dapat na malaman ng ating mga kababayan, lalo na dito sa mga bumabiyahe sa inter-island shipping at sa buong industriya ng marina. Go ahead po, Director Louie. Sa June 25 po, ito po sinasabi po natin na Day of the Seafarer, dahil mga Filipinos comprise the largest number of seafarers. Sa June 25 din po, naproklama rin po ni former President Benigno Aquino to declare June 25 as the Day of the Filipino Seafarer. At magkakaroon po tayo ng job fair doon po sa Rizal Park Hotel, doon sa May Manila. So we invite yung ating mga seafarers, yung mga yung mga individuals who would like to try a career at sea. May mga opportunities po doon. And we have invited yung mga manning agencies, shipping companies. Nandun po sila. Katuwang po natin sa pagpa-promote din po ng employment ng ating mga seafarers, so, with the support, of course, of our friends from the Department of Migrant Workers. So, sa June 25 po yan, Director Louie. June 25. Opo. And that job fair, both for local and foreign seafarers, Filipino seafarers. Mas marami yung opportunities po for international shipping. Yun. So, i-invite po natin yung mga manning agencies. Marami rin po tayong mga kaibigan sa manning agencies. So they responded positively na to join para this consolidated po yung efforts po natin para isang venue lang po yung puntahan ng ating mga seafarers na sabihin na natin, naghahanap ng opportunities to work on board foreign ships or to work on board mga international ships. Alright. So, narinig nyo yan mga kababayan yun nandito sa loob ng bansa, June 25. Merong merong job fair ang Marina. That Marina hand in hand with DMW para yung job fair na yun para sa ating mga Filipino seafarers, lalo na doon sa nagnanais sumampa ng barko, qualified ng mga Filipino seafarers, lalo na para sa international shipping o maritime industry. Thank you very much, Director Louie. Salamat ulit sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Thank you, Sir Ray. Dalawin kita minsan. Ay, thank you. Sige. Sige po. Thank you po, Director Louie. Salamat. Ang ating pong butihing ika nga po, lagi na talagang kasama dito sa ating programa. Tuwing may mga magagandang mga kaganapan sa Marina, of course, ang spokesperson ng Maritime Industry Authority, Director Luisito de los Santos.
Samantala, bago tayo dumako sa iba pa nating mga kaganapan, bigyan daan muna natin ng isang report na ito mula sa ating kasamang si AJ Ignacio, 78 aplikanteng OFW nasagip sa isang operasyon ng DMW sa Makati City. Ang detalye mula kay AJ Ignacio. Nasagip ng Department of Migrant Workers ang 78 aplikanteng overseas Filipino workers mula sa isang accommodation facility ng recruitment agency kasunod ng pagpapatupad ng closure order sa Palanan, Makati City bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng kagawaran laban sa illegal recruitment at human trafficking. Pinangunahan ng operasyon ni DMW National Capital Region Regional Director Attorney Falcone Milar kasamang ilang mga Migrant Workers Protection Division. Ayon sa mga nasagip na aplikante, inalok umano sila ng trabaho bilang domestic workers sa ilang bansa sa Asia at Middle East ng Generic International Manpower Incorporated. Gayunman, nadiskubre ng DMW na nananatili ang mga aplikante sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang clearance permit mula sa kagawaran. Lumabas din sa verifikasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil nga sa kakulangan ng espasyo, maayos na ventilasyon at ligtas na kondisyon para sa mga aplikante. Hinikayat ng DMW ang publiko na agad iulat sa mga kinakakaukulang otoridad ang anumang kahina-hinalang recruitment activity upang mas maprotektahan ang ating mga kababayan, lalo na mga OFW at aspiring OFWs. Mula dito sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, AJ Ignacio. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampag. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At narito na po tayo sa ating ikalawang bahagi ng ating programa para sa umagang ito. Ayan. Well, medyo akala ko ba naman tapos na yung tapos na yung Senate-Flix at drama-rama sa Senado. Mukhang hindi pa yata matatapos. Kasi ewan ko sa pananaw ko lang naman yon, pero kasi sabi ni Senate President Win Gatchalian tapos na yung Senate-Flix. Pero sa mga nangyayari ngayon, mukhang may nakaamba na naman daw na maaresto ng International Criminal Court na isang senador. Galing po kasi itong pahayag na ito na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC laban dito kay Senator Christopher Bongo. At yan naman ay mariing pinabulaanan ng DILG Secretary na si John Vic Remulla. Sabi ni John Vic, ni Secretary John Vic, wala pa siyang alam na mayroong ICC warrant. Maging ang PNP nagsabi na buti pa siya, alam niya. Anyway, so alamin muna natin mismo
alamin natin mismo itong ganitong klase ng mga pahayag. Ano bang epekto nito at totoo ba kayang meron na talaga ba na meron na o walang arrest warrant laban dito kay Senator Christopher Bongo. So nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating pong ICC accredited lawyer, walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres. Attorney Andres, magandang umaga pong muli. Welcome back sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga sa Global na Tayo. Opo. Attorney Andres, ito po, unang-una, diretso yung tanong ko. Meron na nga bang arrest warrant ang ICC laban kay Christopher Bongo as alleged by Pulong Duterte? Dalawa po palaging sagot ko dyan. Una, logical lang po siguro na magkaroon ng ICC arrest warrant kasi named naman po siya na co-perpetrator si Senator Bongo dun sa confirmed charges. Ngunit, I always say yung second answer ko po, wala po talagang nakakaalam kasi nakaselyo po yung process na yon at nakaselyo din po yung arrest warrant. Nakita na po natin yan kay Senator Bato de la Rosa. Kaya makakapagsabi lang po talaga niyan ay yung mga kinaukulan nating law enforcement agencies. Yun. Okay. Saan kaya nakuha nitong si Paulo Duterte? Itong ganitong, sabi niya, meron siyang, anong tawag dito? Credible source, no? Hindi ko alam kung saan galing. Pero sa tingin nyo kaya, saan galing itong impormasyon niya nito, Atty. Andres? Mahirap pong sabihin kung saan yung information na yan. Kailangan siya yung tanungin. Ngunit, siguro, para lang maintindihan ng mga natin, ng kababayan, bakit po naka-seal yung proseso na yan at yung arrest warrant? Para po syempre, hindi matunugan nung subject of an arrest warrant. Kasi mas gusto po ng ICC na ini-implement po ng mahusay, efficient at effective ng isang bansa po kagaya ng Pilipinas. Nabanggit nyo kanina, Atty. Andres, yung tungkol sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Although sinasabi noon, I think last year pa, November pa, lumitaw na yung usapin na meron na siyang warrant of arrest. Pero as the time goes by, months passed by, hanggang pagpasok ng 2026, sinasabi na wala pa. Pero meron na pala pero sealed yung warrant of arrest. Hindi kaya ganito rin ang mangyari kay Senator Bongo? Pwede pong ganyan. Kasi dun sa kay Senator Bato, if I'm not mistaken, November 6 po yata, 2025, yung date po ng arrest warrant. Now, naka-under seal po yan para mas effective po yung pag-implement. Kasi ang strategy na gusto po ng ICC, gawa muna bago salita. Ngunit talagang challenging sa atin, mga Pilipino, kasi parang style natin, salita muna bago gawa. Kaya yun yung panawagan ng mga war on drug victims, na kung mayroon na pong ICC arrest warrant, kanino man na nasa Pilipinas ay sana po ma-implement efficiently, effectively ng ating law enforcement agencies. Sinabi rin po ng kampo ni Paulo Duterte, o sinabi mismo ni Paulo Duterte na ginagawang political weapon ng Administrasyong Marcos ang ICC laban sa oposisyon. Particularly siguro, hindi lang niya masabi sa kanila. Pero, may basihan ba dito na ginagamit daw? Pwede bang gamitin ng ICC bilang isang political weapon? Maling naratibo po yan. Kasi ang ICC po ay it's about tatlong bagay po: accountability, truth, and justice. Huwag po nating kalimutan na may mga biktima po, totoong tao pong nabiktima sa war on drugs. May mga totoong tao pong pinaslang at may mga totoong tao pong naghihinagpis dahil sa mga mahal nila sa buhay na pinaslang. At mayroon po silang right to the truth, right to justice, and accountability po. Napaka-challenging, Sir Ray, sa ating mga public officers, sa mga ating politicians, yung sense of accountability. Ganyan po talaga kung nasa rule of law po tayo at demokrasya at Republican government. Kaya dapat sanay na po tayo dyan sa sense of accountability. Okay. Pero bukod pa dito kay Senator Bongo, may dalawa pang, I think, PNP officials na maaring ma-issuean ng warrant of arrest, Attorney Andres?
In fact po Sir Ray, 7 pala talaga, 8 actually yung name ba co-perpetrators. Yung isa mukhang sumakabilang buhay na. So 7 po talaga. So logical lang po na mag-apply na po for an arrest warrant yung Office of the Prosecutor. Ngunit yun nga, nakaselyo po yung prosesong yan. Kaya kami sa hanay po ng mga abogado ng mga biktima ng war on drugs, we expect na merong 7 po na ICC arrest warrants. Ayun. Okay, wow, 7. Hindi pa kasama si Senator Bongo ron kung sakasakali. Kasama na po yun. Kasama na Senator siya. Bongo, Okay. Senator Bato, at yung iba pa pong mga mga PNP chief, Albayalde, may Yes, iba yes. pa po Mhm. na mga regional, at yun, we expect actually na 7 arrest warrants just kung talagang logical lang po. Oo. Mhm, mhm. Pero, Attorney Andres, kukunin ko na rin yung pagkakataon. Alam kong busy po kayo, no? Kaya't nagpapasalamat kami sa oras na pinagkakaloob nyo sa amin despite your busy schedule. Pero kukuha lang kami ng update. Kamusta na ang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o ni Digong diyan sa ICC? Ano bang pinaka-latest at ano bang latest at anong maasahan natin sa mga darating pang mga linggo o buwan? Okay, so yung latest po Sir Ray, meron pong June 23 na second status conference hearing. So mga administratibong aspeto po ito ng kaso, kagaya po anong haba ng trial brief ng prosecution at yung mga protocol. So administrative matters po. Ikalawa po, meron po sa July 14 ulit, third status conference hearing. At yun nga, merong schedule na trial sa November 30, 2026. Kaya antabayanan po natin 'yan. Mhm. And of course, meron na rin siyang bagong lead counsel, defense counsel, Attorney Andres. Have you met this guy, itong bagong legal counsel niya? Sa pagkakaalam ko po, hindi ko pa po siya na-meet, I think, in person. Opo. Okay. But that will not change anything para sa prosecution, Attorney Andres. Sinasabi ko po palagi, ang magiging decision po hatol ng trial chamber ay base lang po sa ebidensya, sa facts, at sa batas po. Kaya kung sino man pong abogado, sa sino man pong hanay, talagang facts lang, ebidensya, at batas lang po. Ito, curiosity lang, Attorney Andres. Pasensya na po. Curiosity lang. Halimbawa, nahuli si Senator Bato at nadala dyan sa ICC. Meron ba pagkakataon na magsishare sila ng kulungan ng selda ni dating Pangulong Duterte? O magkatabi man lang o magkahiwalay sila, hindi sila magkikita? At sa tingin ko po talaga maghihiwalay po yung mga detainees kasi binibigyan din po sila ng kanilang espasyo, ng kanilang privacy po at talagang tinitingnan yung dignidad ng bawat detainee. Kaya sa tingin ko po separate po yon na detention cell. Kaya talagang makita po natin patas po talaga lahat before the ICC. Ayun, okay. So hindi niya matutupad yung pangarap niya kung sakasakali kasi alam ko parang naulinigan ko one time sinabi niya na kung mapupunta man siya sa ICC, at least magkasama sila ni dating Pangulong Duterte. So sa ganun pa ng sitwasyon, malayong malayo. Hindi Sir Ray, sila pwede po magkikita. silang magkasama dun sa detention center Oo. in the sense na lahat po sila ay nasa one building po. Yun. Kaya panawagan na rin po kay Senator Bato. Talagang kung gusto nyo pong bigyang kahalugan, yung mga sinabi nyo po ulit, kusa na po kayo mag-surrender sa ICC. And ano pa, speaking of that, Attorney Andres, anong nararamdaman ngayon na itong ating mga biktima ng EJK na sa nangyari sa Senado? Hanggang ngayon, hindi pa rin nadadakip o hindi pa rin sumusurrender, hindi pa rin nadadakip si Senator Bato de la Rosa. Although there was a time nga nung June na itong paano siya nakaboto sa Senado at nakalabas ng Senado, hindi ko ma-imagine kung anong nararamdaman ng ating mga family ng EJK victims natin.
Alam mo sir, halo-halo, meron pong hinagpis, meron pong galit, at meron talaga yung realidad na nakita nila, iba, parang iba yung batas sa Mm. makapangyarihan, sa politiko, sa kanila po na mga pobre, naghihirap po. Yung mga mahal na sa buhay, walang kaano-anong pinaslang, wala man lang due process. Ngayon, si Senator Bato ay in-invoke pa, lalo na nung panahon niya, yung majority nung panahon niya. Protective Ginamit po yung custody. protective custody na wala naman po talaga sa saligang batas, wala naman po sa mga batas natin. At marami na rin pong mga dalubhasa at mga dating senador na nagsasabi, there's no such a thing as protective custody. Kaya sana po mga senador natin, respetuhin po natin yung batas kasi no one's above the law. Mm. And now that we have a new Senate President, sa katauhan ni Senator Win Gatchalian, a new majority, sa tingin niyo po ba, kasi may mga nakaambang, di ba, may mga nakaamba, sakali mang lumabas na nga ang ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo, do you think this time around iba ang magiging senaryo sa Senado, or can we see another repeat nung nangyari sa ilalim ng termino naman ni Senator Alan Peter Cayetano, Senate President? Sa tingin ko po magiging iba kasi nakita ko naman yung galaw ni demeanor ni Senator Win Gatchalian, ang bagong Senate President, at nakikita ko na fair po siya. Talagang effective po siya, efficient, at talagang sinusunod niya po yung batas at yung mga rules po ng Senado. Kaya sa tingin ko po mas magiging patas po yung pag-i-implement po ng ICC arrest warrant. Kasi kung tingnan mo Sir Ray, yung oath kahit po ng officers ng Senate, Senate President, Senate Pro Tempore, Senate Majority, sinasabi po nila that they will respect the laws. So pati po yan ang kanilang oath po bilang mga Senate officers. Alright. And with that, Atty. Andres, maraming salamat po muli sa paglilinaw dito sa usaping ito kung meron nga bang lumabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bongo o wala. Thank you very much po, Atty. Andres, at sa iba pang mga kasagutan sa aking mga katanungan. Salamat po, Atty. Andres. Maraming salamat Sir Ray at mabuhay tayo. Ang ating pong ICC accredited lawyer, Attorney Gilbert Andres. Yan. Okay, sige. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programang Global na Tayo. Pero magbabalik muna kami. Bibuelo muna kami. Babalik kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Global na tayo, kasama si Ray Sampag. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, tanggapin naman natin ang report ni J. Mark Dagala, operasyon laban sa mga nagpapanggap na kawani ng DPWH sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao, pinaigting ng PNP. Ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala. Paigtingin pa ng Philippine National Police ang kanilang operasyon laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang ipinag-utos ang pinigting ng police visibility at pagkikipag-ugnayan sa mga kinaukunang ahensya ng pamahalaan ng dito. Nabatid na idinulog ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon sa PNP
ang kaso matapos mabisto ang ilang scammer na nagsasamantala sa mga komunidad na sinalanta ng sakuna para magpanggap na opisyal ng DPWH at mangikil. Magugunitang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang babae sa Davao City noong Hunyo 14 matapos umano magpanggap ng mga opisyal ng kagawaran. Dahil dito tiniyak ni Nartates na hindi nila hahayaan dumami pa ang mga ganitong uri ng modus at agad nila itong pipigilan upang hindi na makaperwisyo pa sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, J. Mark Dagala, ang report. And of course, kanina nag-report din ating kasamang si AJ Ignacio. At meron tayong magandang balita dito ha. May magandang balita tayo dito. Ito ay galing mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo diyan po sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Okay? Diyan sa Russia, dahil mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po inanunsyo niya yung may 24 na Filipino seafarers na maaring makakalaya na yung 24 na Filipino seafarers natin na nakulong sa Siberia dahil sa kasong immigration. Ang Siberia po kasi is part po ng bansang Russia. Okay? So hindi natin malaman ngayon, hinihintay pa ho natin ang detalye tungkol dito sa magandang kaganapan na ito ng pagpapalaya sa 24 na Filipino seafarers natin diyan sa Siberia dahil sa kasong immigration. Ito ba ay naging resulta ng pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin? Natatandaan po nyo, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang ating Pangulong Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin. Kasama na rin yung iba pa nating mga delegates na kasama ng Pangulo at syempre sa harap na rin ng mga Russian officials sa pangunguna ni President Vladimir Putin. Ito ba kaya ang resulta ng naging pag-uusap nila bukod sa mga bilateral meetings, bukod sa trade cooperation, at bukod dito sa pakikipag-usap para masiguro na magkaroon tayo ng stable at sustainable na energy supply, hindi lamang sa manggagaling sa Middle East, kundi pwede na rin manggaling sa bansang Russia. Okay? Tapos ito ngayon, meron tayong balita nang galing mismo sa Pangulong Marcos Jr. na 24 na Pilipino seafarer ang nakatakdang makalaya na mula po sa Siberia. So antabayanan po ninyo yung mga developments na yan. Ihahatid yan mismo, hopefully, ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, so yan, medyo natutuwa tayo sa magandang balitang yan natanggap natin ngayong umagang ito. Pero syempre, tinututukan pa rin natin yung kaganapan sa Middle East. Dahil kahapon, lumabas na po yung balita, lalo na mga balita galing sa mga international newswire tulad ng CNN, ng Al Jazeera, ng BBC, ng Reuters, at kung ano-ano pang mga international news media na napirmahan na ng dalawang heads of state, ibig sabihin ng presidente ng US at presidente ng Iran, itong Memorandum of Agreement na naglalayong paigtingin pa o palawakin pa yung ng 60 days itong pagbuo nila o pagpapalawak ng ceasefire agreement o peace deal sa pagitan ng US at Iran. At isa po sa mga probisyon ng Memorandum of Agreement na yan between the US and Iran is once na mapirmahan ng dalawang heads of state ang dokumento na yan, kagyat na bubuksan ang Strait of Hormuz. Okay? Gagawa ng paraan ng dalawang magkabilang panig na mabuksan kagad yung Strait of Hormuz. At isa dyan ay yung pag-lift o pag-alis ng US ng kanilang naval blockade dyan sa Strait of Hormuz. Gayon din ang Iran, gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya para kagyat na mabuksan yan, including yung mga sea mines na nilagay nila dyan sa Strait of Hormuz at hindi pag-atake sa mga cargo at tanker vessels na dumadaan dyan na kusanlulan ang milyong-milyong bariles ng langis na dapat ay makapunta na sa iba't ibang mga bansa upang makatulong makabangon sa ang kanilang ekonomiya. Kabilang na po dyan ang Pilipinas. Sa aking huling balita, mga ilang oil tankers na rin
ang nakadaan, lalo na yung mga oil tankers papuntang Iran, nakadaan na. So ibig sabihin, hindi na sila hinarang ng US naval blockade. So ito na ba ang senyales na tuloy-tuloy na itong pagpapatupad ng pagbubukas ng Strait of Hormuz? Alam nyo, nung mga nakalipas na araw, simula pa lang nung binalita ni US President Trump na meron na silang kasunduang nabuo ng Iran, kapansin-pansin po kagad ang pagbagsak ng presyo ng produktong petrolyo sa international market. Yung Brent crude oil, bago pa nagkaroon ng anunsyo na meron ng napagkasunduang agreement between US and Iran, ang Brent crude oil po, bago pa sumapit yung anunsyo na yon, nasa mahigit $100 per barrel. Nung inanunsyo po ni US President Donald Trump, ang draft na napagkasunduan nilang agreement, bagsak po agad ang presyo niyan. Baba agad sa $87 to $85 dollars per barrel. Ganun kalaki ang bagsak ng presyo. So umaasa tayo na ngayong araw kasi ito, Biyernes dito sa Pilipinas is June 17. Pero batay po kasi sa mga naging pahayag ni US President Donald Trump, kasama na rin ang naging pahayag ng mga media outlets mula sa bansang Iran, ay sinasabi nga po ngayong araw na ito, Biyernes, June 17, pero syempre magkakaroon ka ng time zone difference kasi magkakapirmahan po ngayong araw na ito, Philippine time, June 17, doon na talaga magkakaroon ng official na pirmahan dyan sa Sweden, sa Switzerland, para doon sa agreement na yan. Pero lumalabas, mas maaga pa, di ba? Mas maaga pa. Dahil inanunsyo na nga po kahapon, nagkapirmahan na silang dalawa. So ibig ang US at ang Iran. So meaning, we are hoping sa mga darating na mga araw, sa mga darating na linggo, na itong kasunduan na ito para magkaroon ng extension ng 60-day negotiation period para makamit na yung pangmatagalang kapayapaan dyan sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, matupad. Okay? Kasi kailangan po ng sanlibutan ang katahimikan at kapayapaan, hindi lang para sa Middle East, hindi para sa buong mundo. Okay? Lalo-lalo na sa mga developing countries katulad natin, Pilipinas. Imagine niyo na lang paano pa yung ibang mga bansa na unfortunately is mas nahihirapan sa atin. Imagine niyo na lang po yun. Okay, so mas doble at triple ang hirap pang dinadanas nila kaysa sa atin. Kasi lahat naman po ng bansa naapektuhan. Lahat naapektuhan. Okay, hindi lang tayo. Maging ang Estados Unidos naapektuhan din sa ating naging panayam kay veteran broadcast journalist Mike Cohen na nasa US, nakabase sa New York. Anong sabi niya? Sila rin apektado. Kamahal din ng presyo ng kanilang produktong petrolyo. Mahal din ng mga bilihin sa kanila. Tumaas din ang inflation nila. So, hindi lang po sa Pilipinas, maging sa Estados Unidos, maging sa mga developed countries. Iba po kasi ang usapan kapag ang naapektuhan ay ang international price ng langis at supply ng langis. Kaya kung minsan nakikita ko rin yung importansya na kinakailangan mag-shift na nga tayo, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo, mag-shift na tayo sa mga renewable and sustainable sources of energy. Hindi lang po sa fossil fuel, hindi lang sa carbon o coal, okay? Doon sa mga sustainable and renewable sources of energy, solar energy, electric energy para sa mga electric vehicle, solar energy para magamit sa pagpapailaw ng ating mga tahanan, ng ating mga building, di ba? Yung tinatawag ni geothermal power plants na nanggagaling mismo sa lupa, yung mga steam na nanggagaling sa lupa, yun yung mga geothermal energy na pwedeng ma-harness. Wind energy, yung mga tinatawag na mga, para akala nyo windmills, no? Pero ano yan, nag-generate din yan ng kuryente. Pero alam nyo ba, maski sa dagat, yung current sa dagat, nakaka-generate din po ng kuryente yan.
nakaka-generate din. Di ba? Marami akong nakikita na yung daloy ng tubig, pag malakas ang daloy ng tubig, merong isang nilalagay silang gadget, at makikita mo, nagpo-produce siya ng kuryente, nakakapagpailaw siya ng bumbilya, okay? Gamit ang isang parang alternator, nakakapag-produce ng kuryente. So maraming sustainable and renewable sources of energy na pwede mapagkunan. Lalo na dito sa ating bansa sa Pilipinas, because we are a very rich country when it comes to natural resources. Ang nagiging problema lang sa atin ay issue talaga ng korupsyon at personal political interest. Pero let's look forward sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo, especially today. Tutukan po natin ang balitang yan kung makakalaya na nga ba yung 24 na Filipino seafarers na nakulong sa Siberia. As just what like the President said, President Bongbong Marcos said, 24 na Filipino seafarers na nakulong sa Siberia sanhi ng immigration issues makakalaya na. Bantayan po natin yan. And of course, ang further developments sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, lalo na sa napirmahan na nilang kasunduan para matamo ang peace deal yan sa Middle East. Again, sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakatuwang sa pagsasaypapawid ng programang Global na Tayo, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po. And have a nice day and stay safe. Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.